Yes. Mga pala before I start, sorry. Pakilala ko muna sa sarili ko, I'm Roy Andrezania. Kung mas kilala po akong Anton. Ano po pangalan ko? Anton. Anton, alright. So basically, ako po yung privilege na magsasalita sa una ninyo. Nagpapakita ng napakaganda opportunity. Ang tanong ko lang, handa ka na ba magbago? Yes. Sabihin mo nga sa kanila mo, friend? Friend. Parang hindi pa. Okay. So simple lang, sabi nga namin na dito tayo para sa isang negosyo. Paalala lang po, hindi to family planning. Meron po ba dito inaimbitahan sa family planning? Wala naman, negosyo pinunta. Ibig sabihin ko negosyo, gusto natin kumita. Tama po ba? Yes. Sige nga, subukan natin. Sino dito gusto kumita pumalakpak na isa? O sige, bahala ka, kita kay Lord. Kung ayaw mo, bahala ka, no? Sino dito gusto kumita pumalakpak na isa? Alright, so simulan na natin to. Ngayon, sabi mo gusto mong kumita, ang una kong tanong, magkano gusto mong kitain? Ay sir, given a chance. Bibigyan ka privilege si Lord, anak, ikaw magbabanggit ko magkano pwede mong kitain sa loob ng isang buwan. Sir, magkano yung hiningin mo? Mga 50,000. Mga 50,000 sa loob ng isang buwan extra. Pwede na po ba yun? Malaking Yes. pera na rin po ba yun? Yes. Sige, subukan natin. Sir, matanong ko lang, given a chance, magkano gusto mong kitain sa loob ng isang buwan? Compensation. Kikitain mo, sir. Okay. 100. 100. Pwede na sa yung 100. Yeah. Ano yung 100? 100,000. 100,000. Yung 100 lang, 100. Hindi ko alam yun, no? Sabi ni sir, 100,000. Pwede na po ba yun? Yes! Pwede na yun. Subukan natin si Madam, Miss Beautiful. Magkano gusto mong kita? Gulat na gulat ka, Miss Beautiful, ha? Ma'am, given a chance, magkano gusto mong kitain sa loob ng isang buwan? 100. 100,000 din. Mag-classmate pa kayo ng high school. Ba't kayo nagkukopyahan ng sagot? No? Hanggang dito nagkukopyahan kayo. Ito malupit. Sabi ko nga, lahat ng binanggit nila ay tama. Correct? Actually, 50,000 mo, 100,000, 100,000, lahat yun posible. Yun nga lang, bibigyan ko konti problema sa negosyo natin, hindi natin kinikita ang 100,000 sa loob ng isang buwan. Okay na po ba yun? Malungkot kaya kayo. Kasi hindi 100,000 na pwede natin kita sa pag-uusapan natin today. Kapag uusapan lang naman natin, pwede yan kumita ng milyon-milyon na pera. Okay na po ba yun? Yes! Mas gusto mo ba yun? Yes. Kung bakit ko kaya sabihin yun? Basically, siguro pakilala ko muna sarili ko. Ako po, 4 years ko na po itong ginagawa negosyo ko. Ako po, binigyan ako ni Lord ng blessing. Binigyan niya ako ng opportunity kumita ng kalahating milyon kada linggo. Masarap po ba yun? Yes. Summarize it, 2 milyon kada buwan. Maganda po ba yun? Yes. Okay na po ba? Papakita ko lang po sa inyo kung paano rin pinakita sa akin ito ni Lord. Okay na po ba yun? Yes. Yun nga lang, konting kahilingan, okay lang po ba? Pakikinggan nyo lang po ito. Okay lang? Yes. Sabi nga namin, pag may pinakinggan, may madadagdag. Correct? Yes. So ngayon, simulan na natin yung presentation. Ayaw ko naman patagalin, no? Nakakatuwa dito, simple lang po gagawin natin. Bawal po sa presentation ko nakasimangot, so lahat po ay dapat Smile. Ngayon, tingnan mo ang katabi mo, ngitian mo naman siya, sabi mo, friend, Friend. smile ko na to. Ayan. Smile ko na Ito to. napakaganda. Simple lang po kung bakit kailangan nakasmile. Sa presentation ko, simple lang, ayoko ng pangit. So tingnan mo ang katabi mo. Huwag mo sabihan pangit, sasapakin po kayo dyan, no? Sabi ko nga, simple lang, I want to be para kwentuhan lang po ito. Ibig sabihin kung kwentuhan, pagbiti na lang po ba, kasasagot kayo? Yes. Okay lang po ba sa inyo yun? Yes. Kasi pag hindi po kayo sumasagot sa mga tinatanong ko, ibig sabihin hindi nyo po naiintindihan, uulitin ko po simula yung presentation. Okay lang po ba yun? Huwag ka mag-alala, mabilis lang itong presentation na ito. Mga 10 minutes lang. Ilang minutes? 10 minutes. 10 minutes. And 10 minutes in 1 hour lang po ito. Handa na po ba kayo? Yes. Alright, simulan na po natin yung presentation. Sa simpleng tanong, what can you do with your 4,000 nowadays? What if meron po kayo tago 4,000 ngayon, extra money? Anong meron? Extra na magkano? 4,000. Ano kaya pwede mong gawin sa halagang 4,000? Sir, kung may 4,000 kang ngayon extra, anong gagawin mo sa kanya? I-business ko. Ibi-business mo. Sir, anong klaseng business po yan? Monkey business ba yan? Siguro tatayo ang karinderya. Magtatayo po tayo ng Karinderya. karinderya. Nakakatuwa. 4,000 po, pwede po ba tayo magtayo ng karinderya? Pwede. Siguro sir, isa-isimulan mo sa isang kalan lang. Tama po ba? Maghanap po tayo ng lutuan sa kapitbahay. Pero sabi nga sir, maganda yun. Mag-isip sa negosyo. Tama po ba? Ngayon subukan natin si Madam. Madam, you have an extra 4,000 ngayon. Ano kayang gagawin mo sa kanya? Be honest. Hindi ma'am, yun ang katabi mo. Ikaw yun ma'am, ikaw kausap ko sa iyo nakatingin eh. Ma'am, you have extra 4,000. What can you do with that? Wala pa akong maisip. Lalagay sa bangko. Sisave. Wow. Parang totoo. Ito ang pinakamalupit. Normally, guys, let's be practical, let's be honest. If you have extra pera, normally ginagawa natin, bumibili tayo ng mga gadgets, correct? Yes. Kapata na sa panahon ngayon, kung 4,000 mo, malamang, may phone yan o yung mga dual SIM. Tama? Hindi pa yan yung mga social na Samsung o iPhone, correct? Nakakatuwa dyan, pwede ka rin bumili ng sapatos, pwede ka bumili ng relo, pwede pang sabihin natin pang gimmick. Mamaya, especially Saturday ngayon, no? Maganda yung pang gimmick, pwede pang Starbucks, pang date. Sir, matanong ko lang, may girlfriend ka ba ngayon? Meron? Boyfriend po ba? Ano ba? Hindi ka masagot. Sir, may girlfriend? Sir, malamang dinidate mo rin si girlfriend. Tama po ba? Sige sir, okay lang yan, no? Nakakatuwa ka. Ito, pinakamalupit.
Pwede pandit, o kaya sabihin natin, kung pamilyadong tao ka, malamang naisip mo to. Kung meron kong extra, malamang inisip mo agad pamilya mo. Tama po ba? Sino dito may mga pamilya na taas kamay? May yung anak na ganyan. Sir, sigurado ako, nung naisip mo din na may extra, malamang inisip mo agad yung panggastos sa pamilya. Tama po ba? Yes. Pero kung titignan natin, let's be honest, lahat ng binanggit ko na yan, pansinin mo, ang cellphone ba, pag binili mo ngayon, after 1 year, pares pa rin ba ng value? Hindi. Mababa ang value niyan. Yes. Ito pa malupit, may bago lumabas sa cellphone, bibili ka ulit ng bago? Yes. Yes, gumagana naman ang cellphone, pero bibili ka ng bago. Tama po ba? Ibig sabihin ko lang, simple. Yung dati mong pera, nagdi-depreciate, o sabihin nga natin, nawawala. Kumita ka na ba, gamit ang gastos na yan? Hindi. Hindi pa. What if kung sabihin sa'yo today, yung 4,000 mo can give you a privilege para magkaroon ng sarili mong sasakyan. Gusto mo ba yun? Yes. What if your 4,000 can give your house a lot? Okay lang po ba sa inyo? Yes. What if your 4,000, pwede kang bigyan ng bakasyon at the same time, yung savings, ang malupit pa dyan, magkakaroon ka pa ng limpak na kayamanan. Okay na po ba yun? Yes. Ang pinakamalupit nga, para to be specific, sa negosyo papakita ko sa iyo, pwede ka kumita ng 900,000 naman. Pwede na ba sa iyo yan? Yes. Sa tingnan mo yung katabi mo, sabihin, friend, Friend. ang liit lang, no? Liit lang. Kasi sabi ni isa, sabi, okay na yan, no? Parang normal na normal, ho? Pero simple lang, no? 900,000 naman, malaking pera maliit. Lalaki. Tapatan tayo ulit. Malamang nung nakita mo 900,000 naman, para sa'yo, parang imposible yan. Tama po ba? Kaso nga lang, naisip ko simple. Naniniwala ka ba sa Pilipinas may kumikita ng ganito kalaki? Yes. Meron mo ba wala? Meron. Meron. Example na lang po si Henry C. Tao po ba yun? Tao po ba si Henry C? Yes. Sabi ni isa, hindi, in-check yun. Tao din yun. Tama po ba? Adik ka. Ito pinakamalupit. Si Henry C. kumikita po, sabihin natin mga 1.4 million kada araw. Normal po sa kanya yun. At kumikita siya ng bilyon-bilyon na pera sa loob ng isang taon. Ang tanong, kung si Henry C. nagawa, kaya mo rin ba? Yes. Basically, isipin natin, Anton, para kumita ko ng ganyan, kailangan milyon-milyon din ang kapital, correct? Ngayon, papakita ko sa inyo, pag nagnegosyo ka, malamang, dapat itong iniisip natin. Kasi kung titinan mo, kikita ang negosyo mo pag ang produkto mo ay laging binibili. Tama po ba? Yes. Kung ang produkto mo ay laging ginagamit, tama po ba? Yes. At kailangan ng tao, tama po ba? Yes. Given a chance, pansinin mo, maganda po ba negosyo ang pagkain? Yes. Katulad na lang po ng Jollibee o KFC. Maganda po ba magkaroon ng sariling ganito? Yes. Yes, kasi alam mo, araw-araw may bumibili at may mo-order niyan, correct? Ito ang pinakamalupit. Pwede ka rin mag-shelter, real estate. Sinong kilala mong Pinoy nandyan sa negosyo niyan? Manny Villar. Sino? Si Villar, pero parang masama ang loob mo, sir. No? Ito ang pinakamalupit. Pwede rin clothing. Maganda po ba negosyo ng clothing? Yes. Yan ang negosyo ng NRC, correct? Pansinin mo, ang pagkain, shelter, saka clothing, yan ay araw-araw natin ginagamit. Pansinin mo, damit na lang, lahat pa tayo meron yan. Yes. Pwede ka ba lumabas ng bahay na wala niyan? Hindi. Tingnan mo ang katabi mo ngayon, nagdala ba siya? Kahit konti lang. Tama po ba? Ito, good news. Ito yung tatlong basic needs na pinag-aralan po natin ng elementary pa lang tayo. Pero guys, correct me if I'm wrong. Naradagdagan po ba pangangailangan natin? Yes. Yes. Guys, correct me if I'm wrong again. Naniniwala ka ba kung kasama ang cellphone load sa basic needs natin sa panahon ngayon? Yes. Yes. Kung paano ko kaya sabihin yan, simple lang ho. Lahat po ba tayo nasa kwarto to may cellphone? Yes. Lahat po ba tayo nasa kwartong to malamang nagte-text once in a while? Tama po ba? Actually, sabi ko nga, ang isang Pinoy hindi makakatagal, pipindot at pipindot sa cellphone niya yan. Correct? Just to be specific, sir, tanong ko lang, bago ka matulog, anong huling hawak mo? Cellphone, pero parang sa iba ka nakatingin. Ito ang pinakamalupit, sir. Pag-gising na pag-gising mo, ano kinakapa? Ha? Oo. Cellphone din. Tama po ba? Normally, cellphone. Kasi pansinin, ito joke lang po ito. Sabi nga nila, chismis lang po. Ang mga mag-asawa dati, ang huling hawak mo, asawa mo. Correct? Pag-gising na pag-gising mo, kinakapa mo kung nandiyan pa siya. Tama po ba? Pero nowadays, pansinin mo, pag-gising na pag-gising mo, wala ka nang pakialam kung nandiyan pa siya. Kung naman siya, sige, cellphone. Correct? Ganun ba siya importante? Yes, pero ito ang pinakamalupit. Anton, ang cellphone, oo, alam ko part ng basic needs na yan. Pero kung tatanungin ko sa inyo, kung gagawin mo negosyo load, malaki ba ang market niya? Yes. Yes, kung gano'ng kalaki, simple lang. Mayaman, mahirap ba magamit ang cellphone? Yes, walang pinipiling edad, walang pinipiling lahi. Lahat po tayo ay gumagamit ng cellphone. Tama po ba? Alam mo nakakatawa, pati yung intro sa akin, naalala niyo po ba si John Ray? Yes. Sabi niya kamukha daw ni Coco Martin. Tama po ba? Naalala niyo ba sa kanina? Yes. Yes, pati ex-girlfriend niya ba nandito? Nandito rin ako pansin mo, gumagamit ng cellphone? Yes. Ito, ay guys, huwag mong pigilan sa iba lalabas ang bahala ka. Ang nakakatuwa ngayong miski bata sa panahon ngayon, gumagamit ba ng cellphone? Yes. And try to imagine, araw-araw may pinapanganak, ibig sabihin, may panibagong generation ang gagamit ng cellphone, correct? Papansinin mo, kung ang negosyo mo ay cellphone na araw-araw ginagamit, kikita ka ba? Kikita ka ba?
Yes. Ngayon pag-usapan natin kung paano natin papasukin yung negosyo niyan. Ngayon papakilala ko na si negosyo. Pangalan ng negosyo natin, si One Bro. Ano pangalan? One Bro. One Bro. One Basic Resource of Opportunity. Nakakatuwa, located po yan sa 619 Mega Plaza. Good news. Sabi mga good news. Good news.